Welcome isa-isa. Basta ang mahalaga dito, gising pa. Gising pa ba? Yes! Kaya ba? Yes! Okay. So first na slides natin is all about humility. Pag sinabi natin humility, malawak ang ibig sabihin yan, no? Because pag sinabi natin humility, not all, hindi lahat kaya practice yan. Pero natututunan. Okay, what is the connection ng humility in leadership success? Okay, sometimes sa pagdidireksyon natin, maraming nangyayari, correct? Especially sa mga marami ng experiences, ups and down. Right? So, ibig sabihin, marami na kayong napapagdaanan. So, pag sinabi natin humility, something like you are humble enough to learn and what? To learn and ask for help. Pag sinabi ng humility, ito yung willing ka na magpakumbaba, admit na meron ka pang dapat matutunan. And through humility, this is a sign that you are here continuous learning. Palakpakan yung bawat isa. Okay? Because, ito yung isa sa piyesa, no, na bakit kami nandito. Pag sinabi natin humility, maraming aspekto yan. Sa situation ninyo, bilang upline, downlines, you cannot avoid conflict. Sometimes, but not sometimes, most of the time, magkakaroon kayo ng misunderstanding with your uplines and downlines. And hindi po natatapos yan. May mga pagkakataon na hindi nyo maunawaan. Pero, ang tanong dyan, are you still willing to humble yourself and ask for help for your upline? And admit that you are not enough para makuha yung success na gusto mo. Yes. At yun po ang ginawa namin. Ginawa ako personally. Okay? And challenge sa akin bilang isang, let's say, graduate or teacher, and my upline, mamaya makita yung history namin. And marami rin sa inyo ganun. Upline ninyo, mas bata, at ikaw may edad. Or, ikaw nakapagtapos, may upline ka hindi tapos. Paano mo ipapractice yun? Paninindigan mo ba yung pagiging professional mo? O humble ka para matuto? Ang ganda sinabi ni Charin kanina, no? Forget everything except one thing. Saan tabi mo yung alam mo? Okay ba yan? Yes. If you practice that, pag na-practice mo yan, isa yan ang magtutulak sa iyo papunta dito sa posisyon na meron kami. Gusto niyo ba yan? Yes. Okay? Kasi yun yung ano yung role. I don't know bakit ito ay napili sa akin, pero ito yung eksakto para sa akin. Okay? Because for the past 14 years ng aking business, so maraming ups and downs. Mga personal, mga business, and you know, marami. Pero ito yung pinahawakan ko na dapat natin i-practice. Kasi ito yung naging, let's say, tumulong or nakatulong sa akin. Bakit nananatili sa pagkiliran dito pa rin? This is very important, no? Kasi kung hindi ka na marunong mag-humble down, yun yung pisa ng pagbagsak. Okay? Kaya, dinaining nila kanina, ito yung dulo. Di ba, dinaining na ako kanina, parang pamilya lang, away-pati. Pero pag nandun yung word ng humility, maayos pa rin. Ang importante dyan, okay, because hindi naman nakakasira naman sa buhay siguro ang mag-say sorry and magpa-humble, gawin na lang. Diba? Eh kung diyan ka magda-diamond sa pot at galit mo, di sana marami ng diamond. Kasi maraming hindi nagpapasidan. Maraming hindi kaya magpa-humble. Okay? So, yun yung isa. Second, ano yung next? Pakibasa na? Pakiulit? Ito, parang totoo ba apply na kailangan pagdanasan or
maranasan yung mga hindi ka nais-nais na pakiramdam o sitwasyon sa DXN bago makuha yung personal growth. Parang ganito. Poste. Nakita kayo na bakod? Poste. Anong ginagawa para maging matibay yung poste? You feel, kunwari, humay ka, and then naglagay ka ng poste. And then, you have to put something, soil or something na, then anong gagawin doon? Nilagay mo lang ba doon or meron ka pang ginawa? Ano ba ginagawa? You have to, sa term namin, ano bang palag doon? Ilocano? Susunod ba? O sinsirin? Ano ba sa Tagalog? Siksikin mo para maging strong yung foundation. Same thing with sa business natin. You have to embrace all situation na hindi ka nais-nais. Because, yan talaga yung magde-develop. Diyan ka mag-grow. Gaya yung sinasabi ng mga speakers kanina, embrace mo yung fear, rejection, etc. And that's it. Wala nang sikreto dito. Kaya kami nandito kasi nasiksik, nasidsid kami. May malakano ba rito? Yes. Okay, nasidsid kami, hindi. Experiences, nasidsid kami in rejection, in failures. That's why we are strong, matibay, na-develop kami. Okay? And yun yung isa sa mga kailangan natin. Paano masidsid? In terms of business natin, hindi naman kailangan sidsidin, suntukin dahil mali pa kayo sinasabi ka nila Lito. Pero yung sinasabi rito is yung sa training, papasok yun. Okay? So, kailangan mo mag-situation pa bago masabi na you are humble enough? No. Yung pagdala ng training, indication that meron kang humbleness na matuto pa rin. Imagine, pag ikaw wala dito, so ano iniisip mo? Di ba? That you are strong enough? Sapat na buhay kakayanan mo para mag-build ng malaking empire? O kailan pa rin natin magpa-humble para mag-learn at mag-learn at mag-learn ng tuloy-tuloy? Ha? Kailangan pa rin ba? Yes! O. E bakit kanina-tingin ng oras? Siguro. Kuya, kaya ba tayo rito para 5 o'clock, cut off na? Hindi ganon. Okay, dapat nga, excited ka pa. Kasi ang totoo, magsisimula pa lang tayo. Okay ba yun? Piling mo mga totoo? Yes! Talaga? Yes! Okay, so embrace yung mga challenges. Kasi dyan na tayo magkakaroon ng tinatawag na personal growth. And next, ayan. Connected lahat naman yan. Different terminologies lang. Pero isa lang ang gusto kong iparating yan, humility. Okay, overcoming challenges with humble attitude. Ito maraming hindi nakakalagpas. Alam ko kung ano nasabi na ng buong kanina nung lumabas ka. Oh, pero yun na yung nalagpasan namin. Yun na yung nangyari sa amin na overcome namin. Okay? Na kailangan mo talaga magpaka-humble. And good thing, bukod sa pag alam mo yung humility na to, at may apply pa tayo mentor na magkoconnect sa atin, i-experte natin. Yes. Di ba? O, wala natin our ambassador, Juan Martin. Okay? Hindi lahat kasi nakakalagpasan, kaya overcoming, you have to overcome the challenges na nasa harapan mo. Because if not, hindi ka makarating sa amin. Kasi unfair naman, na nag-success ka na gano'n-gano'n na lang. Ano yung pag-iisip mo? Executive 3-4 ka na? Hindi gano'n. Okay? So next, building trust and respect through humility. Ito, mahirap i-gain. Mahirap ito i-develop. At mahirap din ibigay ito. At mahirap din makuha. Okay? So, paano makukuha yan? Hindi po yan hinihingi. Hindi rin po yan parang hindi mo ba dapat hindi ka dapat magpakawan ng respect and trust. Dapat nakikita sa'yo personally. Parang sa mga bata, kung gusto mo magturo sa mga anak natin, di ba? Much better na nakikita nila by action, not by talking.
Same thing with us. Apply tayo, dami members nakita sa atin, mas effective ka, tayo bilang member, pag nakikita nila, ikaw, na ginagawa mo rin yung tinuturo mo. Tama? Ay, utos na member mo, di mo ginagawa. Paano yun? Sige, mag 3,000 points ka. Ikaw? 99 ka pa lang. Ganun ka lang training. Ikaw, hindi ka pa naman deserve. So, mas maganda tayo muna. Tama sa akin, Bong. Kung gusto mong makita ka na member mo, ikaw yung unang nakalista. Pwede ba yun? Pwede. So, pwede na mag-abol. May start pa sa atin. Ano? Okay ba yan? Building trust and respect humility. Next, yung ating yan. Pang-apat. Pang-apat na ito? Pang-ilan ito? Pang-lima. Tapos na tayo. Okay? Inspiring others. Yan yung sinabi ko kanina, yung nakikita na sa'yo. Okay? Mas maganda kasi magturo na ginagawa mo bago mo ituro. For example, yung mga pray natin, nandun na sila sa position na meron sila. Hindi pa lang galing, meron na tayong susundin, because nandun na sila. So advantage natin yun na sumunod na lang, because yung tinuturo nila ay ginawa na nila. Okay ba yun? Kaya napakaswerte natin. Mamaya makikita niyo slide, bakit napakaswerte natin, especially sa member ng life. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay? So, inspiring others through humble action. Mas maganda na yung ugali, very important yung character. In any organization, in any field, kahit saan ka larangan, factory, kahit saan ka, character, yung kahit saan ka, kahit ikaw employer, maghanap ka ng empleyado, for example, ano hanapin mo? Yung maganda yung character or hindi? So, ganun din tayo dito. Kaya sino naman? Okay? Pero kung hindi maganda karakter, may challenge na rin sa atin yung paano sila pababay. Pero sa Excel, maganda rito. Yung ugali na hindi magaspang, gumaganda. Tama? Tama. Yung ugali na dating mahinipin ka, yung visit ka na, pero tinitiis mo yun. Yung ugali mo na ayaw mo dati, kailangan mo mag-team. Hindi ko gandang development mo yun. Dahil, parang sigaw pa. Ngayon, nung nag-extend ka, medyo mahinahon na. Hindi mapagsalita ng masama na dati pala mo ka. Di ba, hindi ka na? So, yun yung nagagawa ng training. Okay? And, wala pa yan. At ano naman, ang result kapag pinractice nyo yung humility. Ano ang result kapag pinractice nyo yung pagiging humble? Kung ayaw nyo yung result na ipapakita ko, di gawin mo ang gusto mo. Parang gusto nyo ba? Yes! Ito, tinuturo ko lang kayo, ha? Kung ano yung nangyari kapag na-practice mo, yung isang attitude, master mo lang to, pwede kang magkaroon kung ano meron kami. Okay? So, by the way, yan. Sino pa ba sa apply ngayon? Ako po ay dating teacher sa Isabela. Ako po ay 5 years. Graduate ako noong 2005. Nagkapagturo ako 2006, 7, 8, 9. PE teacher po ako dati. And then one day, eto na. Boom! Saan at ano ba nakalala si DXN? Mabawal dito na. Okay? Yan. Ito yung ID ko. 14 years na po yan. Yan ang ID ko, 5192497. Buhay po ba yung ID nyo na yan? Yeah. Okay? Yan. I was 95 years old nung nag-join ako sa DXN. 25. At binata ako that time. Ito po yung nangyari, no resulta ng humility na tinuturo ko sa inyo. Paano ko namin si DXN? Yan. Nandito pala ito, no? Sorry. Okay. Pointers na yan. Okay. So, napakaswerte nyo because, alright. Explain mo. Napakaswerte nyo because nung nandito apply natin, kumikita lang po siya ng 30,000 every month way back 2010. 30,000 pero na-motivate na ako that time. Why? Because
24 years old siya, kumikita siya ng 30,000. And it was amazing because ako po ay 25 years old, kumikita lang ng 15,000 nung nagtuturo ako. Di ba nakaka-amaze yun? Yes. Imagine today, member ka. Member ka. Kung ako na-motivate ako sa 30 million time bomb way back 2010, ikaw member ka ngayon, madadat mo apply natin Crown Diamond, 300,000. Kung ako natulungan ng time bomb, na 30 million na nagsimula, andito na ako ngayon. Ano ang irarason mo ngayon? Madadatnan mo sa plan mo, Crown Diamond na. Wala nang dapat patunayan. Ang gawin na lang natin ay sumunod. Kaya? Kaya! At ito, dito ako nagsimula. Nakita niyo yung picture? Yes. Na nagsimula kami, tapos crown na. Di ba swerte mo kung crown, apply natin kung sisimula ka? Di ba? Gusto ko rin yan. At ito yung nagmumotor din ako that time, nagsisimula. Ayan, syempre, kasama ko yung aking upline. Yung direct ng sponsor ko. Okay? Dating estudyante. Turning point, bakit ako nag-extend? Ito na yun. Bakit ako nag-extend? Kasi gusto ko rin mag-travel. Tulad ng pinapakita ng mga speakers kanina. Kayo, for example, new member ka, ganyan din ako dati. Buwang na buwang ako kasi at that time, may passport ako pero never kong nagamit sa DXN. I mean, never kong nagamit mag-abroad, mag-travel. Ito yung nangyari. 2011 ito. After 1 year, nag-qualify tayo sa Malaysia. 2010 ako nag-join. 2011 to. First travel. So, itututuran muna tayo. Na-experience ko yan. Sumakay ng cable car at nahigaan ang Genting Highland, one of the biggest hotel in Asia. Alright? So, yan yung pwede nyo maranasan. At ito po yung first travel namin sa Malaysia. And that is the result ng humility. Nakita ko po yan first time. 26 years old ako, binata. Yan, ang magandang turo dyan, okay, I still remember, sabi ng apply noon, pagkalapin nyo mag-travel sa abroad, may experience habang single. Di ba maganda yun? Nata-travel ka habang binata? Yan. Gusto niyo pa pumunta dyan? Yes! Ayan. Ito naman sa Hong Kong na to. Yan, sa Hong Kong. And then, ang maganda, hindi lang tayo travel dyan, kundi may kasamang training. Sino nakaproting sa Hong Kong dito? Sa office? Sino ba hindi pa? Papakalapin nyo yan. At ito naman sa Tawid, sa Macau. Alam niyo, di ba? At ito po ay 60 floor. And hindi lang po kami pamicture dyan, kundi kumain pa kami dyan. Okay, bakit wala ako dyan? Ibang slice ang nilagay, pero nag-sacrifice na ako na nag-picture. Pero nandyan ako. Okay? Wala ko dyan Okay, ako nag-picture dyan kasi upuan ko dito. Okay, ito si Regina, si Dondet, lahat kami si Fred Mark. Ayan, sa Fred mo, at ito yung view. Alright? So, gusto pumunta? At then after that, pumunta rin kami ng Singapore. Kilala niyo si Tony Robbins? Si Tony Robbins, tinaas ang kamay out of 27,000 delegates. So, yeah. 12, 27. Isa si Fred Mark ang tinaas. Siyempre, dahil para-paraan na lang ako, tinaas na rin ang Fred Mark yung kamay ko. Parang kunwari, tinaas na rin din, Tony Robbins. And ito yun, sa Marina Bay. At tumawid kami sa Indonesia. Siyempre, hindi lang po yan, kundi nag-training din kami international. Okay, so itong lahat ng ito because of yung training ni Boss Mark. Yun ang maganda sa atin. Meron na tayong barko. Sakay ka na lang. May airplane na tayo. Okay? Yan. At ito po is Team Quotient. Si Jervel and si Boss Martin, ako, and then si Seb. Ayan. Yan po yung mga natin. Class na achievement natin sa DXN. And of course, ito na. O, tawid na tayo sa Malaysia. Okay? Tuturo ko kayo. O, excited na ba kayo mamit yung mga to? Yes! Okay. Kami po ay nagbayad ng magkano? Plane ticket. Sorry, libre pala ako. Kung gusto mo na Malaysia, magbabayad ka pa. Pero tanamit ko sila anniversary through TSI. By next month, nandito sila. Kaya pag wala ka pang ticket, huwag kang papayag, hindi ka makadalo. Okay? Yan. Mamimit ko yung personal.
And then of course, ito yung pinaka-sikat sa Malaysia. Daytime, nighttime. Actually, hindi siya mataas kasi magkatangkad kami halos. So, ang Petronas, ano lang siya, 20 na lang magka-height na kami. Okay ba yan? Siyempre, dala-dala natin yung walang katapusang Lingshi. Yan. At hindi lang ako ang nakarating dyan. Pwede ko ito yung mga member ko, yan si Ma'am, tayo, si Jay, and then boss mo from Tech, Justin and Ma'am Nova. So, yun ang maganda sa DXN, no? Yung hindi ka lang dapat yung travel. Ayan. Of course, ito yung departure. Kasama sa Claremont. Gusto niyo rin mo makasama dyan? Yes! Okay. I-practice niyo yung pagiging humble. Okay, kasi ito yung magiging result kapag willing ka matuto, sama ka sa training, ito yung result. Okay? At syempre, nakarating na rin tayo sa Cyber B. Di ba? At hindi lang tayo nag-picture sa taas dyan, kundi nagpalipad pa tayo ng helicopter. Wow! Gusto mo experience magpalipad ng helicopter? Yes! Ako lang meron yan. Pasaway eh. Okay ba yan? Gusto mo punta sa Cyberville. Kasi pangarap ko maging piloto to ng bata ako eh. Yes. Ang yaman ng piloto. Kasi may pag-vision. Okay, ito yung first car na naman. Ayan, mabilisan na lang natin. Ito yung kotse. Siyempre, bilang taas ka lang ng kotse. Nung nag-asawa, kung ano mas malaki. Ito yung Starex ko. Ito naman yung, dahil gusto ni Mrs. mag-drive, binili Fortuner. At ito yung aking nabara. Siyempre, wala katapusang apat sasakyan, dating pitch. kwento. Yung aking nabara po ay Kaya sa mga yung radiator niya, nilalagyan ko ng kape. Okay ba? Nagkakaroon sa bilis. Hindi ba sa kanya? Subukan niyo po, lagyan yung radiator niyo ng kape. Very effective ang tulin. Yeah. Sobrang tulin po, pati pader, gano'n lang. Okay. Ayun, kawawa. Then joke lang. At ito po yung naging mga sasakyan ko sa DXN. Tatlo kotse guys. Yun ang ganda ng bahay. Okay, maganda ba? Lahat yan dahil sa kapay ng DXN. Mr. Yung bahay, Area maganda Tatay. ba? Yes! Yung mga sasakyan natin yan, nakapangalan na sa akin. Yung bahay po, hindi. Pare, kami bahay ko po yan, hindi ko bahay yan. Ito yung bahay namin, hindi pa tapos. Pero kahit pa paano, di pa pala tapos yun. At yung dala ko ngayon, yung nasa baba, ito po yung last May 16, tama ba? May 16? Last May 16, ito po yung ilabas ko ng brand new Hilux. Yan. Pangapat na sasakyan. Because sa mga training ni Boss Mark yan. Gusto rin ba makasasakyan pa ng bago? Yes! Tuloy-tuloy niya na mag-training. Okay? At ito hindi lang po yan because nagkaroon kita ng property. Ito na yung ating sino taga-Mandaluyong dito? O nadadaanan niyo yung araw-araw. Sa crossing, yan po yung property natin, room 33. Okay? 20th floor. Bakit? Tanda-tanda ko yan because na-avail ko po yan last 2017 and I was 33 years old. So 7 years na po yan. So meron kasi 10 years ko po yan na binabayaran. Yan po ay along EDSA. And of course because may Boss Mark yan. Yan po yan. Pansin niyo yung CGS? Ito yun, di ba? So kaming bahay ko si Boss Mark yan. Okay, because of EDSA. Yan. Ito yung pumirma ko noon. Ito yung pangalan ko. Ayan. And asawa ko. And then ito yung monthly ko. So matatapos ako dyan by March 24, 2027. So ilang taon na? 3 years. Kunti na lang. Okay. So ang galing lang. Dahil may mga apply tayo na nag-guide. Ako ay from probinsya. And wala akong idea about condominium. Wala. Hindi ko alam. Kasi nga probinsya kami galing. Bukid. Alam ko. Pero property sa Maynila, wala akong, kasi takot akong bumili dito. Kahit, syempre, nasanay naman ako sa probinsya, ano alam ko sa building. Di ba? So, walang idea. Buti, may mentor tayo nagagay. So, kaming, ano lang yan. Ang maganda dyan, meron akong passive income, kasi yan po ay, syempre, ayun ang maganda kasi kapag meron ka property, pwede mong ipalis. No, I mean, parang, yan, yan po yun. At ito po yung kami, house and lot sa probinsya. Wow! Ganda ng Yan. bahay nyo. Yun. Ito yung plan niya. Pares po. Ayan. Ayan. So, ito yung, I remember, ito yung plan. Ganda ng bahay nyo.
Yan, tapos ito po yung ano. So ito yung napapasecond turno ko. At dyan ko na-recruit yung timeline during pandemic time, year 2020. Yan po yun. At ito na po siya ngayon. Pero paano, pwede na siyang clearhan. Hindi pa tapos yung before niya, pero sa loob, yan po ang loob niya. Yan po ang laman. May 4 na bata, may 1 tawa. Tapos na po yung loob niyan. Okay? Yan po yung mula paglaman. Pero kahit pa paano may laman na yan. Okay? Dahil po yan sa DXN. Kaya kung ikaw, bata ka, hindi po DXN, edi, ang swerte mo kasi, pag sineryoso mo to, mas madali at mas bata mong makuha. Okay? Ayan. At meron din tayong service center sa Kawayan, Isabela. Ayan. So, ayan. During pandemic, ganyan ang trabaho natin. Hindi natatakot sa COVID. Dahil alam ko naman na meron tayong Andrew G. at Rosel. That time, nagkakabusan ng mga stocks. Kasi, nasa Kawayan yung iba. Okay? Ayan. Dinalaw tayo ng country manager. Yan po yung nangyari sa akin nung sineryoso ko ang DXN. Okay? Ang tanong, seryoso rin ba kayo sa DXN? Talaga ba? Let's see. Okay? At yan, itatapo tayo, Service Center, SNR Luzon, at syempre, awarded as MPS, triple diamond tayo dati, ngayon po ay executive triple diamond na tayo. Okay? May situation ako na halos hindi ka ako makatawid, pero because of humility. Ano ba? Humility. Yung tipong akala mo, hindi mo nakakayanin, lumapit ka lang. Okay? Kasi hindi po masama ang tumanggap ng kahinaan at humingi ng kalakasan sa apply. Okay ba yun? Yes! Si Boss Bowman natin, crown diamond na. Kailangan pa niya siya mark. Eh, di ba? Kumusta naman ako kung executive lang? Kung siyempre kung crown diamond, kailangan pa na apply. At kung ako executive 3-4, kailangan ko pa sila. Yes. Natanong mo ba sa sarili mo? Ha? Kailangan mo ba talaga ma-apply? Yes! Mag-reply ka na kung nag-chat sila. Okay ba yun? Sinigit ko lang. Sabi ng dito. Okay? Yan. Yan. Okay ba yan? Yan yung mga hours natin. Okay? And ang maganda dyan, qualified na rin tayo. Ito, tagal na rin ito. Di ba lang bugil? Pero I think next year na tutuloy na natin ito. Okay? So ito yung resulta po ng pagiging humble. Yung meron kang pusong mapagpakumbaba, willing na ihambol yung sarili para matuto. Bakit hindi? Ikaw rin naman makikinabang. Yes. Di ba? Ikaw rin naman makikinabang. Sa TSI ito, at that time, executive double pa tayo. So, meron tayo travel. Utang ito ng DXN. Ibig sabihin, hindi pa namin ito tina-travel. Ang galing, no? Buti na lang nakita ko si DXN. Kasi kung hindi, ano ba yung Tuesday? Tama, natural. Nandun ako sa school, nagtuturo ng sayaw. Okay? Kaya maganda rito, mga estudyante ko rito, gusto yumaman. Correct? Yes! Diba? Yan. And then, yan. So, Boracay, qualified din tayo dyan. Ang galing, no? Gusto niyo rin ba yung ganyan na lifestyle? Yes! Di ba yung tapos kasi yan ay tuloy-tuloy. Kasama yan sa Boracay. Ayan. So, ito yung nag-aabang sa inyo. Okay lang. Maging estudyante. Si Boss ko ba, estudyante pa rin siya hanggang ngayon eh. So, ano karapatan ko na hindi maging estudyante? Correct? Yes. Eh kung ito naman nag-result. Okay? At ito yung mga nangyari. At syempre, ito yung mga leaders natin na tutulungan. Ayan, si Jeff. Ayan. Ito yung sikreto, no? Kailangan tumulong ng mga members. Of course, ito yung mga diamonds natin. Ay, si Nanay Lala, kinikwento niya sa ibo kanina, na natulungan because of training. Yan sila. So, ang galing lang, no? Kasi kailangan mo lang. Ayan, si Justin, nandito siya. Kasama rin sa Malaysia. So, ang ganda lang ng ano. Si Rod, syempre, nandun. Rod, kaway ka nga. Yun. Yan yung mga leaders natin. Ang ganda ng system, no? Kailangan mo tumulong para yumaman. Maganda ba? Yes! So, kasi sa trabaho, hindi mo pinagtulungan ka trabaho mo. Kasi, hindi naman lalaking ka mo doon.
Okay? Yan. So, yun yung nangyari sa akin. Of course, ito yung isa sa leader ko 2020. Ayan, wala nung tumingin, magpupulish ko sa days and SG. Kaway tayo ko na dyan. Ito yung downline ko na na-recruit natin noong 2020, 20 years old. Ngayon, may kapatid na rin siya. Okay? 2020, nag-member, naglalakad. 2021, 2022, nakamotor. And then, last year, nilabas yung kanyang brand yung Toyota Vios. O, diba sa'yo nun? May kotse ako, may kotse yung downline ko. Pero yata, boom na yan ng training. I remember, pandemic yan, so online training pa si Boss Mark. So, kaklaro ko lang, hindi po ako ang tumulong sa kanya magkakotse. Ako lang po yung nagkagay. Binibigyan instruction, padaluhin mo sa training, padalo kayo dalo dito. Then, ito yung resulta ng training ni Boss Mark. Okay ba yan? Okay. Ayan. Ngayon po ay executive senior ka, ESS senior po siya and running for double this coming. Wow! September. So, the double din po siya this year. 24 years old. Unfair yan eh. Kasi nung nag-member ako, 25. Distributor ako. Siya 24. Okay? Yeah. Ayan. Yan yung position niya ngayon. Ayan. ESS leads. Pa-double na rin siya. Okay? Yan. So, syempre, thank you kay Boss Martin because kung hindi dahil sa kanya, wala pong Neo kung tapay sa lokal. At wala siya. Okay? Because of Boss Mark, lahat kami ngayon, kung sino man at ano man na nakikita ninyo sa harapan, yung katabi nyo, hindi nyo lang alam, lahat po yan because of Boss Martin Lopez natin. Okay? Kaya, lahat ng training ni Boss Mark, huwag kayong magdalawang isip na hindi sumama. Gaya na sinabi niya friend mo kanina, dadalo ka, hindi para sa apply mo, kundi para sa iyo. Yes. Okay? So with that, I hope meron pa ako na-share sa inyo. Okay? Yun lang yung kailangan nyo gawin, maging humble. Sumunod sa apply. And once again,